What's up at welcome sa Pochoklak. Ito ang ikatlong episode ng Relitico kung saan tinitingnan natin ang mga relo ng mga politiko. Ang talino, di ba? Sa episode na to, titingnan natin ang relo ng ilan sa mga pinaka-prominenteng miyembro ng pamilyang Villar. Yan sina Senators Mark at Cynthia Villar at Congresswoman Camille Villar. Ito rin po ang kauna-unahang episode kung saan tayo ay magtatampok ng isang Filipino brand. At dahil dyan po, lilinawin ko lang, wala po tayong sponsorship mula sa Pinoy na brand na ito at lalong wala rin po tayong sponsorship mula sa Prime Water at Camellia Homes. Ngayong nalinaw na po yan, tara na! Sumisigaw ang gawa. Mark Villar. Ang ginataang santol at ang colonial liempo. Tikman natin. Okay, so yung relo ni Sir Mark dito, mapapansin nyo, it has a few distinctive features. Katulad ng bezel nito, yung integrated bracelet, at mapapansin nyo, there's an additional crown at the 4 o'clock, meaning dalawa yung crown niya, at dark yung dial niyan na maaaring black or blue. So, dahil dyan, tingin ko, isa itong Vacheron Constantin Overseas, specifically yung dual time na version. Dual time meaning nakakapag-track ng dalawang time zone ang relo na ito. At ang Vacheron Constantin, yung brand na yan, is part of the holy trinity of Swiss watchmakers alongside Audemars Piguet and Patek Philippe. Ngayon, sa tatlong yan, tingin ko, low profile yung Vacheron Constantin. No? But in spite of that, itong Vacheron Constantin, mas nauna pang itaguyod kaysa sa Patek Philippe at Audemars Piguet kasi na-establish sila nung 1755. Samantalang yung Audemars Piguet and Patek Philippe, 1800s na sila na-establish. Kaya itong Vacheron Constantin ito has significant heritage, no? And katulad na nabanggit ko kanina, itong klaseng design na sports watch na may integrated bracelet, patok na patok yan. Ang SRP nitong relong to is 1.89 million pesos. I did check this. Pero it comes by very rarely. Wala kayong makikita masyado ng Vacheron Constantin Overseas dual time. At dahil dyan, you might have to resort to the secondary market if you want the watch now, wherein magkakahalaga yan ng mga halos 1.6 million pesos. At dahil napakataas ng presyo ng relo na to at patok na patok itong style na to, it's not strange na parang gusto mong magkaroon ng alternative. Kaya itong alternative na i-discuss ko, pumili ako ng relo na una, meron ding integrated bracelet, at pangalawa, nakakapag-track din ng isa pang time zone. At itong nire-recommenda kong relo ay mula sa isang Pinoy brand na nabanggit ko kanina, no? Magtatampok tayo ng isang Pinoy brand. Ito ay ang brand na Makina Watches. At itong relo na to, specifically, ay ang Mephisto 3 GMT na isang traveler GMT, which just means na mas convenient lang i-adjust yung pang-apat na hand, which is the GMT hand being used to track the second time zone. Ang brand na to rin, kahit medyo under the radar compared to other brands, nakapagtamo na yan ng recognition at puri mula sa iba-ibang outlet worldwide, and even recently, nagkakaroon na sila ng mga exhibition sa iba-ibang mga watch fairs being held around the world. So, this is a brand that I think we should be proud of, no? Yung Makina Watches. On top of that, sinusuot to ng mga celebrity katulad ni Piolo Pascual at Vic Soto, and itong Mephisto 3 GMT, yung colorway niyan, isang klase lang out of the factory. Yung meron siyang blue dial with red and white accent. So, even if wala masyadong flexibility when it comes to the colorway, this colorway is so Filipino, no? It has the colors of the Philippine flag, save for yellow siguro. Pero tingin ko, this is a good watch na it's a Filipino brand and has the colors of the flag on it. Yung next na watch ng Makina Watches, I think is my favorite design from them. It's the Azazel, and pinag-iisipan ko ngayon ng maigi kung ipi-pre-order ko itong relo na to. Nevertheless, I'll include the link in the description to the Mephisto 3 GMT. Ang SRP po nito, nasa 49,500 pesos. At sa sitwasyon po natin ngayon, no, napakalaking pera po niyan. Subalit, hindi ko po maiwasan na ibigay ito as an alternative kasi 3% lang ng SRP ng Vacheron Constantin Overseas Dual Time, yung Mephisto 3 GMT. So I'd be remiss if I do not recommend this watch. At bukod dyan, makakapagsuporta ka pa ng produktong Pilipino. Para sa akin po, no, panalong-panalo po itong
relong to. Ang bagong boses, Camille Villar. So we do have housing programs by the government and subsidies by the government. We just need to make sure that they are... Okay, so katulad nung ginawa natin sa relo ni Senator Mark, para dito sa relo ni Congresswoman Camille, tingnan din natin yung case shape niya. So yung case shape niya, mapapansin nyo, squarish, tas pag tiningnan nyo yung crown, meron siyang parang gem doon sa crown niya at yung bracelet niya napaka-fine, no? At dahil dyan, tingin ko, isa itong Cartier, specifically yung Cartier Panthère. Malamang sa malamang, small version to. Maaari ding medium, pero tingin ko more likely than not. It's the small version. At normally, itong brand na Cartier, no, associated with jewelry, and rightfully so. Noong 1902, tinawag sila ni King Edward VII as the Jeweler of Kings and the King of Jewelers. Sa Tagalog po, yan ay alahero ng mga hari at hari ng mga alahero. Ibig sabihin, they're the best at what they do, at their craft, and the output of their craft, ginagamit yan ng mga royalty, no, mga hari at reyna. At kahit kilala ang Cartier para sa mga alahas nito, no, meron din silang mga relo na easy to recognize dahil meron silang mga standout characteristics at may signature design ang Cartier na napaka easily recognizable to. Katulad nito yung case shape na normally rectangular or squarish, tapos yung paggamit ng Roman numerals at yung paglagay ng gemstone sa crown ng relo. Yung tawag dito nila is a cabochon, no? At yung mga design cues na to really add class to the designs that Cartier has. Kaya normally, yung mga relo ng Cartier, pang pormalan yan, kaysa sporty. Dahil dito, medyo may kamahalan sila, no? Yung SRP ng small nasa 366,000 pesos, samantalang yung medium nasa 380,000 pesos. Pero pag tiningnan nyo naman sa secondary market, no, medyo mas makakamura naman kayo. Yung small version can sell for up to 260,000 pesos, while yung medium version naman can sell for up to 370,000 pesos. Dahil nga sa kamahalan ng relo na yan, no, kailangan natin mag-isip ng alternative. At yung napili kong alternative sa case na to, isa ding sikat na brand. At malamang kilala nyo to. Ito ay ang isang Seiko na watch, no? Specifically ang Seiko SSE H015. At based on my knowledge, itong relo na ito, limited edition na collaboration between Seiko and Nano Universe na isang clothing brand sa Japan. Ang Seiko kilala yan sa pagkakaroon ng malawak na range ng products, no? From dressy to sporty. Napakaraming offering ng Seiko. At malamang kung may trip kayong relo na design, meron ng Seiko niyan. Sa pagkakaintindi ko, hindi to available sa Philippine market through the traditional channels. But I've seen this in the secondary market for 18,000 pesos. And if you really like the design, I suggest go for it, no? You can find it on Facebook Marketplace. I personally found it easy to locate. And yung design nito, no, napaka-classy, lalo na sa mga babae. Kung trip nyo yung design ng Cartier without being able or willing to spend that much on a watch, I think the Seiko is a great choice. Hanep buhay, Cynthia Villar. Okay, so unang tingin, no, easy to recognize yung relo ni Senator Cynthia. Ito ay isang Bulgari Serpenti, pero merong dalawang klase yan eh. And specifically, ito ay isang Serpenti Tubogas, reference 101817. Ang Bulgari, katulad ng Cartier, mas kilala sila for their jewelry rather than their watches. Pero meron pa rin naman silang mga iconic watches. At isa ang Serpenti sa mga iconic na watches nila. Katulad na sinabi ko kanina, merong dalawang klase to. Una yung Tubogas, kung saan bumabalot yung bracelet sa braso ng nagsusuot, and then yung case ng watch, it acts as the head of the snake, no, with its teardrop shape. Yung isang klase would be the Sedutori. At itong version naman na ito, parang normal na bracelet lang na isinusuot, pero yung design ng bracelet niya, it comes out so that nagmumukha siyang kaliskis ng ahas. Yung SRP ng relo ni Senator Cynthia sa case na to, yung Tubogas or Serpenti Tubogas, reference 101817, ay merong SRP na 405,000 pesos. Medyo mahal siya, pero on the secondary market, hindi katulad nung Cartier Panthère,
hindi nyo makikita yan with significant discount. Yung prices niyan, halos nagki-creep up to 400,000 pesos depending on the condition of the watch. I did go to an authorized dealer. Sabi nila medyo sought after yung watch, no? Nevertheless, nakita ko pa rin siya. I did see one in person kasi sobrang interested ako kung paano sinusuot yung watch kaya I really had to see it in person. Ngayon, itong relo na to, ang recommendation ko, if you're in the market for it, don't look for it on the secondary market muna. Tumingin muna kayo sa authorized dealers kasi hindi naman malayo yung price niya. Pero mahal pa rin, no? Ang 400,000 pesos, napakalaking halaga ng pera niyan. At dahil dito, nag-isip ako ng alternative. Pero medyo mahirap pag-isipan, no, kung anong alternative. Yung alternative na naisip ko is more an alternative to the Serpenti Sedutori rather than the Serpenti Tubogas. Pero I think, kung pag-iisipan natin, no, kailan nyo ba gagamitin yung relo? Sino bang gagamit ng relo? Tingin ko yung gagamit ng relo would most likely be isang babae, no? At malamang susuotin niya ito sa isang formal na occasion. Kaya sa pag-iisip ng alternative, yun yung tinake into consideration ko. And I landed on the Citizen EM1070-83D. At ito ay isang dress watch, no? At may characteristics siya na hindi katulad ng Serpenti Tubogas or even the Sedutori. Pero the use case, I think, is similar. Kunwari, nakikita nyo, may mother of pearl dial. Yung Serpenti Tubogas, meron yung pattern dial. Kaya in this case, I'm presenting you with a mother of pearl dial na medyo elevated pa rin ang material, no? At yung Roman numerals niya at the 12 and the 6, kamukha yan ng Roman numeral setup sa Serpenti Tubogas. Yung SRP ng relo na to is $550 or 32,000 pesos plus shipping, taxes, and duties. Samantalang sa secondary market, nakita ko to for 16,000 pesos plus shipping, taxes, and duties. Kasi as far as I know, no, wala itong specific na relo na to sa Philippine market. But if you still have to pay the shipping, taxes, and duties, malayo pa rin sa presyo ng Serpenti Tubogas, reference 101817. So I think this is still quite a good choice. 88 years old na si Lydia Hilario o Nanay Ike. Pero alas 3 ng madaling araw, kailangan na niyang gumising para mag-imbak ng tubig. Ayun, nakita na natin ang relo ng ilan sa mga miyembro ng pamilyang Villar. Una, si Senator Mark Villar. Nakita natin ang Vacheron Constantin Overseas Dual Time. Pangalawa, si Congresswoman Camille Villar at ang kanyang Cartier Panther. At pangatlo, si Senator Cynthia Villar at ang kanyang Bulgari Serpenti Tubogas. Sa tatlong mga relong to, ang pinakagusto ko, sa totoo lang, yung kay Congresswoman Camille Villar. Ito ang Cartier Panther. At for me, napaka-classy, no? Napaka-classy at classic ng mga design ng Cartier. At in this case, I think the Cartier Panther outclasses the Vacheron Constantin and the Bulgari, even if it is the least expensive watch on this list. That said, pag tinignan naman natin yung mga alternatives, paborito ko ang Makina Watches Mephisto 3 GMT. Kahit kumpara pa sa presyo, no, or sa itsura ng Vacheron Constantin Overseas Dual Time, tingin ko yung relo na yun napaka-busy ng setup, no? Kaya kahit mas mahal yung Vacheron Constantin, tingin ko the Mephisto 3 GMT is the watch that I like better. Does not mean, no, na mas maganda siyang relo in absolute terms. Tingin ko lang mas gusto ko yung relong yun. Pero yun lang yung opinion ko, no? So kung ibang tingin nyo, share nyo. Ano ba yung pinakagusto nyong relo sa mga relo ng mga Villar na tiningnan natin today? Share nyo din kung may mga iba kayong alternatives na naisip na mas angkop para sa mga relo na tiningnan natin. At kung meron kayong time, please hit like, subscribe to the channel, and comment below how you think we can improve. Nagsisimula pa lang tong channel na to, no? At yung suporta nyo, napakalaking bagay po niyan para sa akin. Maraming salamat po para sa oras nyo sa panonood. Laters, yo!